Sa gitna ng mga kontrobersya sa mga proyektong kontrabaha, maulang panahon ang nararanasan ngayong araw sa malaking bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at habagat. Kahapon nga, mas matindi pa raw sa Bagyong Ondoy ang ulang bumuhos sa Quezon City. Live mula sa QC, nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Kari, anong sitwasyon dyan? Lalo't kanina naranasan natin, medyo may kabigatan yung pag-ulan. Yes, Jess, nandito tayo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan sa ngayon ay makulimlim pa rin. Bagamat medyo tumigil na yung pag-ulan, kumpara nga kanina mga 2 to 3 p.m. ay bigla nga rin bumuhos at medyo malakas yung pag-ulan na naranasan natin. Bagamat hindi naman yan tumagal at matapos nga lang din ng ilang minuto ay tumigil na. Pero gaya ng nabanggit, sa ngayon ay mas makulimlim pa at ang pag-ulan kanina ay dulot nga rin ng habagat at low pressure area na nararanasan natin ngayon. Pero gaya rin ng nabanggit mo kanina, mas malala pa ang naranasan natin na pagbuhos ng ulan kahapon. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Quezon City kahapon. Kaya ang ilang sasakyan sa Araneta Avenue nalubog sa baha. Kahit nga ang kumukuha ng video na yan, nakasampa na rin sa bubong ng kanyang sasakyan, wag lang abutan ng tubig. Matindi rin ang baha sa Mother Ignacia. Sa Loyola Heights, kinailangang ipasok sa drum at balde ang mga senior citizen para lang mailikas. Literal ding nalubog sa tubig ang sunken garden ng University of the Philippines, Diliman. Ganyan ang baha na naranasan kahapon. Ayon sa Quezon City LGU, mas matindi yan sa rainfall noong Bagyong Ondoy. 121 millimeters kasi ang naitalang ulan kada oras kahapon. Higit na mataas kumpara sa 90 mm per hour sa Bagyong Ondoy. Yung pagbiglaan na paglakas ng ulan yesterday, ano yun phenomenal talaga. Pag i-compare mo talaga sa Ondoy, mas malakas siya. At parang 5 araw na ulan ang bumuhos kahapon sa short span of time. Dahil dyan, 36 sa higit 140 na barangay raw ang binaha sa lungsod. Nagkandagi-giba at bitak-bitak tuloy ang riprap sa bahaging ito ng Tulyahan River sa barangay North Fairview. Sa taas ng tubig sa ilog, inabot pati raw ang mga bahay na yan. Siyempre, lahat ng tubig dito dumadaan siguro po nahuhukay sa ilalim, natural lumaano po yung siguro yung mga buhangin lumaano sa ilalim, baka nasisira na yung talaga. Mamaya bigla lang gumuho yung bahay nila. Sa parteng ito ng ilog, nagbagsakan din ang lupa sa kinatatayuan ng ilang bahay. Lalo pa raw itong rumupok nang bumigay ang tulay dahil sa bagyong Krising noong Hulyo. Ilang dekada na rin daw iniinda ng mga residente ang kakulangan ng retaining wall na nakapalibot sa bahagi ng Tulyahan River sa kanilang lugar. Ginagamit ang pader para maiwasan ang pagguho ng lupa. Ako'y nakatira na rito more than 20 years na. At every time na talagang uulan, hindi kami kampante, wala kaming peace of mind na safe yung mga tao. Samantala, dahil din sa baha kahapon, nasira ang katatayo lang daw na flood control structure malapit naman sa Commonwealth. Matatanda ang una ng inihayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kanyang pagkadismaya sa higit 200 flood control projects sa lungsod. Ang pinakamalala, may mga proyektong hinati sa napakaraming phases. Meron pa ngang umabot ng 66 phases. Ano po ba ito? Isang pako kada taon? 7 raw sa 15 pinakamalaking contractors sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may mga proyekto sa Quezon City. Samantala, sa huling tala ng mga otoridad, higit 800 pamilya raw ang nananatili pa rin sa evacuation centers dito sa Quezon City, bunsod nga ng malakas na pag-ulan kahapon. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jess. Nag-uulat mula sa Commonwealth. Maraming salamat, Kari Cator. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.